ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao na dumarating sa buhay natin ang hindi inaasahan. At kapag nagsisimulang bumuti sa atin ang kapalaran, tanggapin natin ito ng mainam at maluwag sa ating puso. Ikaw kabarangay, minsan ka na bang nagkamali at nagsisi? Dear Papa Dudut, ang second chance binibigay lamang sa mga taong deserving. Yan ang paniniwala ko noon kasi pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon na yon. Lalo na pagdating sa pag-ibig. Noong araw kasi laging sinasabi sa akin ng mama ko na ang mga taong nagmamadali kadalasan nagkakamali. Hindi ko po yun isinapuso kaya nga naranasan kong mabigo. At ang mga pinagdaanan kong yon ang gusto kong ibahagi ngayong araw sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sana po ay kapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nerissa. 35 years old at meron po akong small business online. Bali gumagawa po ako ng personalized styro lettering and backdrop na ginagamit sa mga birthday party, binyag at ano pamang mga okasyon, Papa Dudut. Nakatira po ako at ang kamag-anak ko sa bahay ng mama ko dito sa Pasig. Pero sa susunod na buwan ay nakatakda na kaming lumipad sa Pampanga. Magkahalong excitement at kaba po ang nararamdaman ko pero mas nanaig po yung pananabik. Dahil alam ko sa sarili ko na deserve namin ng anak ko ang sinasabi kong second chance na ito. Pero bago ko po i-reveal kung ano yon, ay gusto ko po munang ikwento na minsan sa buhay ko ay naging pasaway ako. Nagkaroon po ako ng mga maling desisyon na malaki ang naging epekto sa kapalaran ko. Isa na nga po doon ay noong unang beses akong na-in-love. Nasa first year college pa lamang ako nang maging kami ni Amber. Kaklase ko siya sa kurso kong Mass Communication at minsang nasabayan sa pila sa registrar noong enrollment. Guwapo po si Amber, moreno, matangkad at miyembro ng varsity team sa campus namin. Pero meron siyang kabuntot na alias at reputasyon. At yon ay ang pagiging babaero niya. Nahuli ko na pong nalaman. Masyado kasi akong nadala sa matamis niyang salita noong niligawan niya ako. Palibasa ay NBSB ako, Papa Dudut, pero mahal ko si Amber. At handa akong gawin ang lahat mapatunayan lang ang pag-ibig na yon sa kanya. O ayan, upo ka muna dyan sa kama, babe. Embert, ano bang ginagawa natin dito sa kwarto mo? Akala ko pa doon lang tayo sa sala niyo. Diba umalis si na mama mo? Pinagbabantay ka nila ng bahay? Kaya nga umuwi na tayo rito at hindi na tumambay pa sa school. Saka ikaw na may sabi. Wala si na mama, kaya nga sinama kita rito. Ano ba kasing gagawin natin dito sa kwarto mo? Ano bang gusto mong gawin natin, babe? Ha? Wala! Wala akong gusto. Ako meron. Kinis talaga ng balat mo, babe. Mamahalin sigurong lotion ang ginagamit mo. Babe, ano bang ginagawa mo? Bakit mo ko hinahawakan sa braso? Ayaw mo ba? Babe, wala namang tao. Tayo lang, kaya pagbigyan mo na ako. Embert! Arte mo naman. Ikaw nga tong hinahalikan, ayaw mo pa? Ano ba kasing gusto mong mangyari? Tinatanong pa ba yun? Siyempre gusto kong gawin na natin yung yung alam mo na. Mag-boyfriend-girlfriend naman tayo. Walang masama dun. Anong walang masama? Di ba pang mag-asawa lang yun? Old-fashioned mo naman, babe. Uso na yun. Ginagawa na yun kahit hindi pa mag-asawa. Kaya huwag ka na mag-inarte dyan.
Alam kong gusto mo rin ako masolo. Pero natatakot ako. Natatakot saan? Dun sa ano. Hindi ko alam kung anong gagawin. Yun lang pala eh. Huwag ka na mag-alala kasi ako nang bahala. Tuturuan kita. Mag-e-enjoy ka, promise. Magugustuhan mo tapos baka hanap-hanapin mo pa nga eh. Paano kung mabuntis mo ko? Hindi ka mabubuntis kasi gagamit tayo ng proteksyon. Saka alam ko naman gagawin kaya relax ka lang dyan. Kailangan ba talaga natin gawin to? Hindi pa kasi ako handa, babe. Di ba mahal mo ko? Ha? Oo, mahal na mahal kita. Bakit mo ba tinatanong yan? Yun naman pala. Ano pa bang problema mo? Sige ka, pag hindi mo ako pinagbigyan, iiwanan kita. Babe naman, wag. Nag-overthink lang ako. Huwag ka na kasi mag-overthink. Dami mo pa kasing sinasabi dyan na kesyo natatakot ka, hindi ka pa handa o ano. Kung mahal mo ako, ibibigay mo sa akin sarili mo, babe. Diba? Sinabi ko sa'yo na relax ka lang. Ako nang bahala. Hindi mo kailangang matakot kasi kasama mo naman ako. Mahal kita, alam mo yan. At hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Ayos ba yun? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Naniniwala ako sa'yo. Yun naman pala eh. May tiwala ka rin ba sa akin, babe? Meron. Ayos naman pala lahat. Kumalma ka lang kasi. May enjoy mo rin yung gagawin natin. Basta gagawin mo lang. Huwag mong pigilan sarili mo. Kasi wala naman makakarinig sa'yo rito. Dahil tayo lang tao sa bahay. Pero nahihiya ako eh. Kanino? Sa akin? Oo. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Boyfriend mo ako. Oo nga, pero Ayan ka na naman. Nag-overthink ka na naman. Halika na nga rito sa tabi ko. Bakit ba kasi ang layo-layo mo? Dali, lumapit ka sa akin. babe, Ayan, lapit ka sa akin. Ganyan nga. Huwag ka na mag-alala. Enjoyin mo na lang. Natakot po ako na baka iwanan ako ni Amber kung hindi ko susundin ang gusto niya. Kaya kahit kabado ako at walang kaalam-alam sa kama ay hinayaan ko po siyang gawin ang gusto niya. Aaminin ko na na-enjoy ko naman po katagalan, Papa Dudut. Kaya kapag niyayaya niya ako ay mabilis na lamang sa akin ang pumayag. Kaso minsan kapag wala ako sa mood ay tatakutin niya akong hihiwalayan. Kaya sa huli binibigay ko na lamang ang sarili ko. Sa katunayan may mga oras na nilalagnat na ako kasi masyado niya akong pinapagod. Nagkataon pa namang exam namin yon sa major subjects kinabukasan. Pero dahil hindi kami nag-review pareho ay wala kaming masyadong nasagot sa aming mga exams. Butit hindi naman kami bumagsak, kamuntik lang. Hindi ko po yun makakalimutan kasi pumasok ako sa school kahit masama ang pakiramdam ko. Dahil sa pagiging gwapo at matinik ng boyfriend ko ay marami pong kababaihan ang nalink sa kanya, Papa Dudut. At ang nakakainis pa, kahit halata naman nilang kami ay panay pa rin sila sa paglalandi kay Amber. Minsan may inaway na nga ako at pinagselosang taga-tourism na kapwa kandidato ni Amber sa pre-event ng university namin. Napansin ko kasi na kulang na lamang ay maglaway sa kanya ang boyfriend ko. Alam ko naman na maganda siya at sexy pero malandi din kasi. Nakuha pa talagang makipagharutan sa boyfriend ko, Papa Dudut. Nagresulta yon ng negatibong feedback kay Amber dahilan para magalit siya sa akin. Pero nagkabati din kami matapos kong pumayag na may mangyari sa amin noong minsang bad trip siya. Kasi may family problem sila sa bahay nila. Pero sabi nga nila kahit na anong pag-iingat, nangyayari pa rin ang hindi inaasahan, Papa Dudut. Aalis na ako. Amber, sandali! Huwag ka nga munang umalis, kinakausap pa kita. Ano ba kasing sasabihin mo? 10 minuto na ako sa harapan mo, hindi ka naman umiimik. May gala pa kami ng tropa ko.
Girlfriend mo ko, mas uunahin mo pang sumama sa mga tropa mong yon? Oo, kasi naaalibadbaran ako sa pagiging clingy mo. Wow, ako pa palang clingy ah. Sa ating dalawa, ikaw tong mahilig. O bakit? Nagrereklamo ka? Gustong gusto mo nga. Lakas nga ng sigaw at Tumahimik ka nga. Mamaya may makarinig sa'yo. Ano pang isipin dyan? paki ko sa iisipin nila. Oh, ano ba kasing sasabihin mo? Sabihin mo na kasi, kung hindi lalayasan na talaga kita. Ano kasi, babe? Oh, bakit ganyan mukha mo? Ano ba kasi yun? Buntis ako. Ha? Anong sabi mo? Buntis ako. Buntis ako sa baby natin, babe. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi naman April ngayon, kaya wag mo ako maprank-prank dyan. Hindi nakakatuwa. Anong prank? Hindi kita pinaprank. Baliw ka ba? Ikaw ang baliw. Kasi sinasabi mong buntis ka kahit hindi. Anong kahit hindi? Ginawa mo pa akong sinungaling, siraulo ka. Delayed ako. Ilang araw na kaya kinabahan na ako. Tapos nag-decide akong bumili ng pregnancy test kit. Inulit mo ba? Baka mamaya mali lang yung result. Oo, inulit ko ng 3 beses tapos… Nasaan na ba yun? Ito. O ayan, parehong-pareho, 2 linya. Ibig sabihin yan, positive. Buntis ako sa baby natin, babe. Hindi totoo yan. Layo mo nga sa akin yan. Hindi ako naniniwala dyan. Paano ka hindi maniniwala? Yan na nga sa harap mo yung ebidensya. Ilang beses may nangyari sa atin, di ba? Sabi mo mag-iingat ka, pero anong ginawa mo? Pinuntis mo pa rin ako. Nag-ingat naman ako. Di ko nakasalanan na may nakalusot pala. Ay, lintik naman talaga oh. Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan? Babe, natatakot ako. Hindi pa ako handa magka-baby. Kahit anak natin to. Akala mo ikaw lang yung natatakot? Ako rin naman. Saka ayoko pang maging tatay. Lagot ako sa airpods ko. Baka palayasin ako nun sa bahay namin. Kung makapagsalita ka, parang hindi mo dugot laman ng batang dinadala ko. Oh, bakit? Kasasabi mo lang din hindi ka pa handang magka-baby. Tapos ako walang karapatang magsabi ng nararamdaman ko? Oo, pero ganyan ka ba talaga? Alam mo, ewan ko sa'yo. Basta, ayoko sa batang yan, tapos. Ha? Hindi naman pwedeng ayawan mo agad yung baby natin. Sige, sabihin mo anong gagawin ko rito. Sa lagay, ako na lang bahala. 2 tayong gumawa nito. Ewan ko, hindi ko alam. Alamin mo, huwag ka mang iwan sa ere. Manahimik ka nga muna. Nag-iisip ako. Huwag kang umiyak. Mamaya ano pang isipin ng mga tao dyan? Natatakot kasi ako eh. For sure, lagot ako sa mama ko. Tapos, kung ano-ano pang sasabihin sa akin ng tiyahin ko pag nalaman nilang buntis ako nag-aaral pa tayo. Di palaglag mo yung baby. Ano sinabi mo? Ayoko nga, masama yun. Mas masama kung bubuhayin mo yung anak natin hindi pa nga tayo handa. Baka hindi rin natin siya mabigyan ng maganda at maayos na kinabukasan. Pero, hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? May buhay ng baby natin. Dugo pa lang yan, wala pa yung isip. O kung meron man, hindi naman niya maiintindihan yung nangyayari. Kaya kung ako sa'yo, alisin mo na yan sa katawan mo ngayon din. Ay, huwag kang matakot kasi kasama mo naman ako. Basta gawin mo lang yung sinasabi ko. Kasi mahal mo ako, di ba babe? Oo, mahal na mahal kita, babe. Papadudot, stress na stress po ako nang hindi kilalanin at tanggapin ni Amber ang magiging anak namin. Bukod doon ay takot din ako sa mama ko na OFW ng mga panahong yon. Ayoko siyang madismaya sa akin at ang masahol pa ay itakwil niya ako kasi hindi ko sinunod ang bilin niyang mag-focus sa pag-aaral ko. Yun kasi ang rason kung bakit siya nagpapakahirap sa ibang bansa para magtrabaho, papadudot. Wala na kasi kaming tatay ng bababae pa, ng babae siya, kaya si mama na lang ang magulang namin. Meron po akong isang kapatid na lalaki at nakatira kami sa tiyahin namin na walang asawa. Pero may isang anak na babae na kaedad ko rin that time. Pero hindi kami magkasundo. May pagka-intermedita ka rin kasi ang tita ko at kulang na lamang ay isumbat sa amin
ng kapatid ko yung pagtira namin sa bahay nila, kaya naman hindi kami close. Kaya nga malaki ang pinagbago ng buhay ko nang makilala ko si Embert kasi naranasan kong magkaroon ng pamilya at mga kaibigan. Pero dahil sa mga masasakit niyang sinabi ay nasaktan po ako ng husto. Kaya lang mas natakot po ako nang sabihin niya sa akin na iiwan niya ako. Kaya naman sinunod ko ang gusto niya. Oo, Papa Dudut. Pinalaglag ko ang baby namin at nagpatuloy sa pag-aaral namin. Pero noong nasa 3rd year na kami ay muli niya akong nabuntis. Hindi na po ako pumayag na ipalaglag ang magiging anak namin kasi kinain ako ng matinding konsensya. Nalaman na rin po ng pamilya namin ang nangyari kaya pinilit nila kaming tumira sa isang bubong at magsama bilang pamilya. Kinailangan ko pong magsakripisyo at huminto sa pag-aaral kasi masela ng pagbubuntis ko, Papa Dudut. Noong mga anak ako ay nawala na ako ng ganang bumalik sa eskwelahan. Hindi na rin naman nakatapos si Embert kasi mas pinili na lamang niyang mamasukan sa call center para may panggastos kami at pangkain sa araw-araw. Pero ang hirap, Papa Dudut. Kasi naranasan kong magka-postpartum habang nag-aalaga ng baby namin. Tapos si Embert ay nandoon sa mga katrabaho niya at madalas na nakikipag-inuman at walwalan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nag-live-in po kami ni Embert at nagrenta ng apartment, Papa Dudut. Pareho pong hindi mayaman ang pamilya namin pero laking pasalamat ko na lamang kasi inalalayan nila kami para makapagsimula. Tulad ng inaasahan ko ay disappointed sa akin si Mama pero mas maraming nasabi na masakit na salita ang tiyahin ko. Nagkasagutan pa nga kami kasi akala mo ay kung sino siya samantalang hindi naman niya ako iniluwal. Ayoko na rin pong tumira sa bahay niya kaya naman porsigido talaga akong makabukod kami ni Embert. Kasi baka malaglag ang baby sa tiyan ko dahil sa stress, Papa Dudut. Pero hindi po naging madali ang lahat. Lalo na noong nagbuntis ako at dumoble ang hirap ng mga anak nako. Wala kasing umaalalay sa akin o gumagabay man lamang, Papa Dudut. Nag-uusap naman kami ni Mama sa call pero dahil busy rin siya sa trabaho niya ay minsanan lang po yun. Tapos ay pumapasok pa si Embert kaya madalas akong walang kasama sa inuupahan namin. Kahit na pagod at puyat ako ay kailangan kong kumilos kasi may anak na ako. Bukod doon ay pinagsisilbihan ko rin po si Embert. Inaasikaso ang pagkain namin, nilalabhan ang mga damit namin at naglilinis ng bahay. Ayaw po ni Embert ng marumi at madalas niya akong pinapagalitan kapag may hugasin sa lababo o alikabok sa paligid. Minsan pakiramdam ko, hindi niya ako live-in partner o nanay ng anak niya. Kasi kung pagsalitaan at tratuhin niya ako ay parang kasambahay. Pero hindi naman niya ako pinapasahod. Doon na po ako nagkaroon ng depresyon pero nilabanan ko yon ng mag-isa, Papa Dudut. Hindi kasi nakikinig si Embert pag nagsasabi ako tapos madalas pa siyang busy sa trabaho niya. Inuuna niya ring samahan ang mga kaibigan niya pag nagyayaya ng gimmick o inuman kasi raw ay kailangan yon para tumagal siya sa trabaho niya. Nagdaan ang mga taon, nalagpasan ko ng mag-isang depresyon at masasabi kong umusad naman ako. Kung sumpungin ay paminsan-minsan na lamang pero madalas ang dahilan noon ay si Embert. Na-stress kasi ako kakaisip na merong mga babaeng nauugnay sa kanya sa pinagtatrabahuhan niyang call center. At parang proud pa siya na pinipilahan kuno siya ng mga kababaihan kasi gwapo raw siya kahit pamilyado na. Dahil doon ay tumindi ang insecurity ko sa katawan at lumala ang pagiging selosa at mapaghinala ko, Papa Dudut. Madalas ko siyang inaaway bagay na hindi niya kinakatuwa ng mga panahong yon, Papa Dudut.
Nandito na ako! Buti naman naisipan mo pang umuwing damukol ka. Teka, lasing ka ba? Hindi ah! Sino may sabi sa'yo? Hindi ako lasing! Kagabi pa yun! Hangover na lang ngayon! Uminom ka na naman? Konti lang naman, babe. Mga ganito oh. Kita mo yan? Konti lang. Hindi ako naniniwala sa'yo, sinungaling ka. Anong sabi mo? Saka bakit ka ba sumisigaw? Natutulilig ako sa yung babae ka. Matutulilig ka talaga para pumasok dyan sa kokote mo na ilang beses na tayo nag-usap na huwag ka nang iinom. Lagi ka nalang naglalasing ah. Lagi ka nalang gumagastos sa alak, Embert. Pera ko naman yun ah. Hindi mo naman pera yun kaya bakit ganyan ka kung makapagsalita? Saka oo nga, nag-uusap na tayo. Pero anong magagawa ko? Niyaya ako ng mga katrabaho ko eh. Alam ka namang hindihan ko sila. Yun naman talaga dapat ang ginawa mo pero gusto mo rin kasi. Mas inuna mo na naman sila kaysa sa amin ng anak mong demonyo ka. Hindi ako demonyo, Nerissa ah. Halika nga rito. Anong gagawin mo sa akin, Embert? Bitiwan mo ako ah! Imbis na tanungin mo ako kung kamusta ako o ipaghain ng makakain, yan talagang ugaling kanal mo ang bungan mo sa akin. Sino matutuwa kung lagi ka na lang ganyan? Tsaka kapal ng mukha mo tawagin ako may ugaling kanal. Eh kumusta naman yung sayo? Di talaga titigil yung madaldal mong bunganga. Paduduguin ko yan. Bitiwan mo nga ako! Bitiwan mo ako, Embert! Eh di sige. Pwede bang tumahimik ka na? Baka akalain ng mga kapitbahay kinakatay kita. Titigil lang ako pag tumigil ka na sa ginagawa mo. Wala akong ginagawang masama. Huwag mo nga akong gawing tanga. Alam ko may nilalandi kang babae na katrabaho mo, kaya hindi ka makahindi sa nagyayaya sa'yo. Pagtatalunan na naman ba natin yan? Oo, kasi hindi ka marunong umintindi. Ikaw ang hindi makaintindi. Masyado kang mapaghinala kahit wala naman. Tatamaan ka ulit sa akin, sige. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Walang totoo sa sinasabi mo kasi lahat ng lumalabas sa bibig mo nakakainis. Embert, bitiwan mo ako. Huwag mo ako sabulutan. Gagawin kong gusto ko kasi ikaw nga sinasabi mo mga gusto mong sabihin. Kung kinakailangan kong bunutin yung mga buhok sa anit mo manahimik ka lang, aba gagawin ko yun. Rico! Nerissa, ano ba? Kinagat mo pa ako. Aso ka ba? Hayop ka, Embert. Napakasama mo. Papadudot, yun po ang unang beses na nasaktan ako ni Embert. Kaya naman magkahalong gulat at takot ang namayani sa akin. Pero hindi po yun ang huli dahil nasundan pa ng nasundan. Hindi na lamang suntok o sampal ang natatamo ko sa kanya, may kasama na ring tadyak at untog sa pader. Sinikmuraan na rin niya ako dahilan para sumuka ako. Kasi lasing siya noon at mainit ang ulo sa isang bagay na hindi ko na maalala. Kontodo rin siya nang sabi ng mga masasakit na salita sa akin na para bang hindi niya ako kinakasama. Nawala na po yung respeto niya sa akin bilang isang babae at nanay ng anak niya. Bukod doon ay pinagbantaan niya pa akong pipilayan sa oras na magsumbong ako kanino man, lalong lalo na sa mama ko. Kaya nga naging tikom ang bibig ko sa tuwing nagkakausap kami ng nanay ko sa video call. Ang sakit-sakit sa dibdib dahil hindi ko maisumbong sa kanya ang mga pinaggagawa ni Embert. Lumala rin po ang adiksyon niya sa pag-inom ng alak, papadudot. Halos sa linggo-linggo na lamang nilang gimmick na mga katrabaho niya na pupunta ang sweldo niya. Hindi niya rin pala ako pinagahawak ng pera simulang nagsama kami kasi wala raw siyang tiwala sa akin. Kaya nga wala akong sariling pera at ultimo pambili ng maayos na damit ay hindi ko kaya. Hindi rin naman siya yung tipo ng lalaki na pala regalo sa akin. Kumbagay ayos na meron kaming kinakain ng anak niya. Doon ako nagsimulang mag-business ng styro lettering na unang tinuro sa akin ng kapitbahay namin. Pero dahil wala pa akong sariling gamit, ay kinatulong na lamang muna niya ako at binibigyan na lamang ng komisyon.
Kaya ang laki din ang tampo ko kay Ember dahil hindi man lang niya ako maregaluhan kahit lipstick noong birthday ko. Ni binate ay wala. Tapos sinasaktan niya pa ako. Ilang buwan ko pong tiniis ang pagmamaltrato niya bago ako nagising sa katotohanang mapapatay niya ako at posible niya ring saktan ang anak namin kung patuloy pa akong makikisama sa kanya, Papa Dudut. Narisa! Narisa! Nasaan ka bang babae ka? Embert, alas 11 na ng umaga umuwi ka pa. Sorry na, babe. Hindi ko talaga naindihan mga katrabaho ko. Gustong gusto talaga nila akong kasama sa inuman namin eh. Kasi ako raw yung clown ng grupo. Kung wala ako, edi walang magpapatawa. Hindi na happy. Happy mo mukha mo. Tingnan mo nga yung itsura mo, mukha kang pulubing pinabayaan ng mga katrabaho mo. Tsaka ano yung nasa kwelyo ng damit mo? Lipstick? Lipstick nga! Sinasabi ko na nga ba? Naku, wala lang yan, babe. Huwag mong pansinin yan. Anong huwag pansinin? Sino babae yan? Yun ulit? Yung laging inaasar sa'yo? Sabihin mo! Tulungan mo kaya muna akong bumangon bago mo ako tanungin dyan. Bumangon ka mag-isa mo, bahala ka sa buhay mo! Grabe ka naman. Parang ibang tao naman ako. Ay, nakaupo rin. Hoy, babe! Pagayin mo ako almusal. Pagtimpla mo ako kape. Nahihilo ako. Sakit ng ulo ko. Teka, Nerissa? Nerissa, ano bang ginagawa mo dyan sa kwartong babae ka? Lumabas ka nga dyan! Hindi ko na kaya yung pangwawalang hiya mo sa akin, Embert. Tapos hindi ka lang siraulo, nananakit ka pa. Sawang-sawa na akong pakisamahan kang baliw ka. Nerissa, bakit dala mo mga gamit mo? Ano yan? Hindi ba halata? Aalis na kami ng anak mo. Dadaanan ko lang siya sa school niya. Tapos hindi na kami uuwi rito kasi buwisit ka. Nerissa naman! Hindi na ba natin to pwedeng pag-usapan? Ano pa bang klaseng usap ang gusto mo, Embert? Kasi kung usap lang naman, ilang beses na natin ginawa. Sabi mo pa nga sa akin, nagsasawa ka na. Tapos ngayon, tatanungin mo ko kung hindi na natin pwedeng pag-usapan. Paano ko sabihin ko hindi na? May magagawa ka ba? Sa bagay, wala ka nga palang pakialam sa nararamdaman ko kaya wala ka ring magagawa. Ikaw nga yung rason kung bakit kulang na lang mabaliw ako dahil sa mga pinaggagawa mo, hayop ka. Napakasama mo, Embert. Hindi ka na nga mabuting ka-live-in partner sa akin at tatay sa anak mo. Nakuha mo pa ako saktan at iputan sa ulo. Buti na lang talaga hindi tayo kasal kasi nakakasukang dalhin ang apelido mo. Aalis na ako. Aalis na kami ng anak mo. Huwag mo na rin kaming piliting bumalik sa'yo kasi ubos na ako. Nerissa, please! Huwag mo naman gawin sa akin to! Babe! Huwag mo akong iwanan! Bitiwan mo ako. Magbabago ako! Para sa'yo! Para sa anak natin! Siraan niya lang tuktok ko kung maniniwala pa ako sa'yo. Diyan ka lang ungas ka. Nakipaghiwalay po ako kay Embert at sinabi ko sa mama ko ang mga pinaggagawa niya sa akin, Papa Dudut. Gulat na gulat ang nanay ko at hindi makapaniwala sa pinagdadaanan ko kaya nagdesisyon siyang umuwi ng Pilipinas para maalalayan ako. Sakto kasi tapos na rin naman ang kontrata niya at wala na rin siyang planong bumalik pa sa abroad. May sapat na rin siyang naipon para makapagsimula kami. Unang ginawa ni Mama ay nagrenta kami ng sariling apartment sa Pasig para sama-sama na kami doon ng kapatid ko.
Tapos ay hinarap niya at kinasuhan si Embert dahil sa pananakit sa akin. Pero hindi ko na po pinagpatuloy kasi ayoko nang magkaroon pa ng ugnayan sa tatay ng anak ko. Para akong nagkatroma. Bumalik yung depression ko pero buti na lamang at kasama ko na si mama. Ang laki ng pagsisisi ko kasi binaliwala ko ang payo niya noon sa akin na kilalanin ko muna ang lalaking pakikisamahan ko na huwag muna akong magmamadali na pasukin ang pag-ibig. Kung sana'y nakinig lamang ako sa mga magulang ko ay hindi ako magsisisi ng husto. Kaya nga kahit mahirap maging single parent ay lumaban po ako, Papa Dudut. Pinilit kong maging okay kahit paunti-unti at sinimulan ko yon sa paggising sa umaga na nagpapasalamat kasi nagkaroon ako ng panibagong tsansa na ayusin ang buhay ko alang-alang sa aking anak. Siya po ang naging inspirasyon ko, Papa Dudut. Ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa kabila ng mga luha at pighati na naranasan ko ng panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinulungan po ako ni Mama na makabili ng mga gamit para makapagsimula ako sa styro lettering business ko online, Papa Dudut. Pero ako lang po ang nag-handle noon dahil may sariling negosyo ang mama ko. Bale nagtitinda po siya ng mga damit sa Tiangge sa Taytay kaya ako at ang anak ko lamang ang nasa inuupahan namin pag nasa eskwelahan ang kapatid kong lalaki. Masasabi ko na payapa na pero hindi madali ang pagiging single parent dahil lumalaki na ang anak ko kasabay noon ang pangangailangan niya. Buti na lamang at supportive si mama sa akin at hindi ako sinusumbatan. Sakaling sumasala ako sa pag-aambag sa bahay kasi hindi pa rin naman gaanong kalakas ang small business ko, Papa Dudut. Tapos ay sakto lamang yung sustento ni Embert sa anak namin. Minsan ay kulang pa kesyo meron na raw siyang bagong pamilya na sinusuportahan. Aaminin ko na ikinasama ng loob ko na nakahanap kaagad siya ng bagong babae para anakan. Pero kung tatanungin niyo ako ay ayaw ko na rin namang magkabalikan pa kami. Kung hindi nga lang niya responsibilidad ang pagsusustento sa anak namin, ay ayaw ko na siyang kausapin kahit na kailan, Papa Dudut. Hiyang-hiya po ako sa mama ko kasi sa edad kong yon ay kargo niya pa rin ako, pati na ang anak ko. May isang beses na nag-grocery kami ng anak ko tapos may gusto siyang gummy bear. Kaso'y sakto na lamang ang pangbayad kong pera kaya umiyak po siya dahilan para pagtinginan kami ng mga tao sa grocery store. Kulang na lang ay matunaw ako sa labis na kahihiyan dahil sa pagmamaktol ng anak ko pero wala naman akong nagawa kasi hindi na sapat ang pera namin. Doon na po may isang mabuting estrangherong lalaki na kasunod namin sa pila ang nagsabi sa kahera na siya na raw ang bibili ng gummy bear para sa anak ko. Siyempre tinanggihan ko po yun, Papa Dudut, dahil hindi ako sanay na nanghihingi. Pero mabait po ang naturang lalaki at kita ko yon sa ekspresyon ng kanyang mukha kaya naman sa huli hinayaan ko na po siyang bayaran ng gummy bear na gusto ng anak ko. Nagpasalamat po ako sa kanya bago kami umalis pero hindi po yon ang una't huling pagkikita namin dahil minsan ulit namin siyang nakasabay sa naturang grocery store. At dahil mahaba ang pila at may kabagalan ng usad nito ay nagkaroon kami ng tsansa na makapagkwentuhan. Doon ko po nalaman ang pangalan niya. Si Pablo na bagong salta sa barangay namin. Matapos malipat ng destino sa trabaho mula sa Pampanga, Papa Dudut. Buti na lang pumayag kang lumabas kasama ako ni Risa. Bakit naman hindi? Wala namang masama. Wala namang magagalit kasi pareho tayong single. Tama, walang masama at walang magagalit. Pero masaya lang talaga ako kasi busy ka pero napagbigyan mo yung pagyaya ko sa'yo. Oo nga eh. Ilang beses mo na nga ba ako niyaya? Sa sobrang dami hindi ko na mabilang. Naaawa ka na lang ba sa akin kaya pumayag ka ng sumama? Magagalit ka ba kung sasabihin kong oo? Hindi, magpapasalamat pa ako. Alam mo, palabiro ka rin, no?
Sakto lang. Ayoko lang masyadong seryosohin ang buhay. Seryoso na nga ako pagdating sa karir ko tapos pati ba naman sa ibang bagay? Aray, parang tinamaan naman ako. Masyado kasi akong seryoso ngayon sa buhay ko, Pablo. Alam mo na, may anak akong binubuhay. Kung okay lang itanong, nasaan ang tatay ng anak mo? Ayun, sumakabilang bahay na. Ng babae? Hiwalay na naman kami nung nagkaroon siya ng bagong kinakasama. Ako yung nakipaghiwalay. Ako yung umalis sa puder niya kasi hindi ko na siya kayang pakisamahan. Nananakit siya, Pablo eh. Tapos nang bababae rin kahit kami pa. Kaya nga hindi na ako nagulat nung nakahanap siya agad ng iba pagkatapos namin siyang layasan ng anak niya. Hindi pala madali ang pinagdaanan mo. Naiintindihan ko na kung bakit seryoso ka sa buhay. Kailangan kasi may anak na ako eh. Yung sustento naman sa kanya ng tatay niya, sakto lang. Minsan nga kulang pa. Lumalaki na ang anak namin kaya sabi ko sa sarili ko, igagapang ko pag-aaral niya. Ayoko siyang matulad sa akin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil maagang nabuntis. At mas pinili ko makisama sa tatay niya. Meron ka na bang pinagsisihan sa buhay mo? Meron din naman. Lahat naman siguro tayo meron. Ako kasi malaki yung regret ko dahil hindi ako nakinig nun sa mama ko. Binaliwala ako yung payo niya na mag-aral muna ako bago pumasok sa pag-aasawa. Mas inuna ko kasi yung puso ko, kaya nabulag ako. Nagmahal ka lang naman, hindi mali yun. Hindi nga, pero yung mga desisyon sa pagmamahal na yun yung mali. Baka kapag nalaman mo, husgahan mo ko tapos sabihin mo na masamang babae ako. Sino ako para gawin yun? Hindi rin naman ako perpekto. Sa bagay, pero yung akin kasi, gabi-gabi kong pinagsisisihan. Kung pwede ko lang ibalik yung nakaraan, sana hindi ko na ginawa. Iniisip ko nga, baka karma tong nangyari na sinumpa yung pagsasama namin ng tatay ng anak ko kasi nagawa namin yung bagay na yun. Nagsisisi na ako. Kung ano man yung bagay na yon, mahalaga pinagsisihan mo na. At pilit na tinutuwid yung buhay mo sa ngayon. Ay, hindi ko alam ang tamang sasabihin pero kung kailangan mo ng kaibigan na handang makinig, nandito lang ako ni Risa. Salamat, Pablo. Dami ko ng utang sa'yo. Una na dun yung pagbabayad mo sa gummy bear ng anak ko. Yun ba? Wala yun. Kung alam mo lang na grabe yung hiya ko. Huwag mo nang isipin yon. Maliit na bagay lang yon. Hindi maliit na bagay yun ah. Babayaran ko na. Huwag na, magkano lang naman yun. Pablo naman, pera mo pa rin yun. Oo nga, pero isipin mo na lang na pamasko ko na lang yun sa anak mo. Kulit mo rin pala. Alam mo yan, ilang beses kitang kinulit para lang pumayag ka lumabas kasama ako. Oo nga, pero hindi naman ako napipilitan. Bukal sa loob ko na lumabas kasama ka. Mabait si Pablo, gwapo at manumanay magsalita. Gustong gusto siya ng anak ko at kitang-kita ko na mapagmahal siya sa mga bata. Nagtatrabaho bilang executive assistant si Pablo sa isang private company sa Pasig. Pero dati raw ay nasa Pampanga siya naka-assign. Ilang linggo pa lang siya sa lugar namin kaya aminado siya na wala pa siyang kakilala o kaibigan. Kaya nga masaya siya kasi pumayag ako noong lumabas kasama siya nang huling beses kaming magkausap sa pila sa kahera doon sa grocery store kung saan din kami unang nagkita. Sa isip ko ay wala namang masama since pareho kaming single at masasabi ko doon na doon ko na nga po mas nakilala si Pablo Papadudut. Naging masaya din ako sa kwentuhan namin ng araw na yon. Ewan pero ang gaan ng loob kong kasama siya. Hinatid pa nga niya ako sa inuupahan namin kaya pinatuloy ko siya sa bahay para makita ang anak ko. Pinakilala ko rin siya kay mama at sa kapatid ko bilang kaibigan. Pag-alis ni Pablo ay tinanong ako ni mama kung magkaibigan lang ba talaga kami. Natawa ako at sinabing oo kasi yun naman talaga ang relasyon naming dalawa. Papadudot na sundan pa nga po ng ilang pang paglabas ang unang date namin ni Pablo sa loob ng 3 buwan naming pagkakakilala. Kung hindi kami lumalabas kasi busy ako sa business ko at pag-aalaga sa anak ko ay siya ang pumupunta sa inuupahan namin para makipag-bonding sa anak ko. Tinutulungan din niya ako sa business ko kahit na nga wala talaga siyang ideya doon, Papadudot.
Nakikita ko naman na masaya siya habang natututo kaya naman masayang masaya ko. Pero hindi ko po alam kung ano ang intensyon sa akin ni Pablo. Ayoko pong mag-assume na baka may something yung mga bagay na ginagawa niya. Hindi ko rin po alam kung handa na akong makinig kung sakaling sabihin niya, Papa Dudut. Mukhang mamahalin dito, Pablo ah. Anong meron? Oo, kasi espesyal ang gabi na to, Nerissa. Ha? Sabihin mo na kasi anong okasyon. Birthday mo ba? Kasi kung oo, sorry. Wala man lang akong regalo. Hindi ko birthday. Ano ba kasing selebrasyon? Gusto ko lang i-celebrate yung pagkakaibigan natin. Sa ganito ka mamahaling restaurant, wala akong pambayad dito, Pablo. Ako na bahala rito. Treat ko. Kaya gagawin mo lang, mag-relax at i-enjoy ang food. Sige, pero hindi ako naniniwala na pagkakaibigan lang natin yung gusto mong i-celebrate. Kasi ayos lang naman sa akin kahit doon lang tayo sa may tusok-tusok. Kaya sabihin mo na yung totoong dahilan kung bakit dinala mo ako sa napakagandang lugar na to, Pablo. Wala talaga ako maitatago sa'yo. Kaya nga, naghihintay ako. Ang totoo, Nerissa, may sasabihin talaga ako sa'yo. Okay, nakikinig ako. Paano ba to? Aaminin ko na matagal kong pinag-isipan kung sasabihin ko ba sa'yo to o hindi. Kasi natatakot ako sa magiging reaksyon mo sakaling malaman mo. Pero hindi ko na kasi kayang sarilinin pa. Naiintindihan ko, Pablo. Huwag kang matakot kasi ako lang naman to. Okay. Ang totoo, gusto kita, Nerissa. Gusto kita ng higit pa sa isang kaibigan. At plano ko sanang ligawan ka. Pablo, kasi alam mo namang kagagaling ko lang sa hiwalayan, diba? At ang focus ko ay yung buhay namin ng anak ko. Alam ko. Kaya willing ako maghintay hanggang sa maging ready ka na. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handang umibig ulit. Yung totoo, special ka rin sa akin. Pero hindi ako sigurado kung ako yung babae na karapat-dapat mong mahalin. Bakit naman? Dahil sa mga bagay na pinagsisihan mo? Kasama na yun, oo. Tsaka natatakot ako. Paano kung hindi pala para sa akin yung pagkakaroon ng katuwang sa buhay? Minsan na akong nagkamali nung umibig ako. Hindi mali ang umibig. Maling lalaki lang ang minahal mo. Tsaka naniniwala ako na deserve mong mahalin kasi mabuting tao ka. Mapagmahal na nanay sa anak mo. Oo, may nagawa ka ng mga bagay na pinagsisihan mo katulad ng kinuwento mo sa akin pero lahat ng yon nasa nakaraan na. Alam mo kasi marami kang pinarealize sa akin, Pablo. Kaya nga nagpapasalamat akong nakilala kita eh. Sana mahintay mo ko hanggang sa maging handa na ulit akong magmahal. Oo naman. Mahalaga ka sa akin. Pati na yung nararamdaman mo. Mahalaga rin sa akin ang anak mo at yung kapakanan niya. Kaya nga handa kitang hintayin na muling buksan yung puso mo na magmahal ulit. Nerissa, sana pagkatiwalaan mo ko na hindi kita sasaktan. Tulad ng ginawa sa'yo ng dati mong kinakasama. Handa ko yung patunayan sa'yo. May tiwala ako sa'yo, Pablo. At naniniwala ako na mas mamahalin mo sakaling dumating yung panahon na pwede na maging tayo. Alam ko po na may espesyal ng bahagi si Pablo sa puso ko nang aminin niyang gusto niya ako, Papa Dudut. Pero alam ko rin sa sarili ko na hindi ko pa kayang makipag-commit ulit dahil kagagaling ko pa lamang sa pakikipaghiwalay. Pero ayoko namang habang buhay na mamalagi sa nakaraan at patuloy na sisihin ang aking sarili sa mga maling desisyon na nagawa ko. Tama si Pablo. Hindi mali ang umibig. Maling tao lang yung minahal ko. Kaya nga pagkaraan ng ilang buwan ay masinsinang pag-iisip at pananalangin, pagsangguni sa mama ko at sa aking anak ay pinayagan ko na pong manligaw sa akin si Pablo. At hindi nga nagtagal ay sinagot ko na nga siya at opisyal nang naging kami. Papa Dudut, walang pagsidlan ang kaligayahan sa puso ko kasi binigyan ako ng second chance na magmahal
at mahalin. At ngayon na ikakasal na kami ni Pablo ay hindi na ako makapaghintay na gugulin ang habang buhay kasama siya. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin na tulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nerissa. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila basta maging mabait ka lang at gumawa ng tama ay pagpapalain ka. Ngunit bakit tila mas marami ang pinagpapala at nagtatagumpay ng dahil sa panlalamang sa kapwa? Ikaw kapuso, ano ang mas matimbang sayo? Ang makamit ang iyong mga pangarap o maging isang mabuting tao? Dear Papa Dudut, sipag at tiyaga lamang daw ang formula para maging matagumpay sa buhay. Ngunit kung gusto mo raw na mas mabilis na makamit ang iyong ambisyon, ang dapat ay maging wais at tuso ka rin. At sadyang nakakalungkot ngang makita na tila sa mundo natin ay mas madalas ang mga manggugulang ang nagwawagi kesa sa mga tapat at may takot sa Diyos. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang akong Teng. 32 years old at kasalukuyan ay naninirahan sa Mindoro kasama ang aking pamilya at ang aking mga magulang at mga kapatid. Tubong Mindoro po talaga ako. Dito na po ako sa Mindoro ipinanganak at lumaki, ngunit 18 years ago ako po ay nangarap at umalis dito sa amin upang makipagsapalaran sa Maynila. At hindi ko po akalain na darating din pala ang panahon na babalik din pala ako sa probinsyang aking pinagmulan. Daladala ko po ang aking mga matatayog na pangarap nang ako ay umalis. Ngunit pagbalik ko po ay puro sama ng loob at kabiguan ang aking naiuwi. Bata pa po ako ay mataas na ang aking pangarap, Papa Dudut. Pareho po kasing magsasaka ang aking mga magulang at masasabi kong talagang lumaki kami na walang wala. Ako po ay pangalawa sa 4 na magkakapatid at nakatira po kami sa isang maliit na bahay na katabi ng lupain ng pinagtatrabahuhan ng aking mga magulang. At dahil mahirap po kami ay sapat lamang ang kinikita ng aking mga magulang sa pang-araw-araw naming pangangailangan, ay nakaranas po kaming lahat na magkakapatid na magtrabaho at dumiskarte para kami ay magkaroon ng baon at dagdag na panggasto sa aming pag-aaral sa public school. At dahil na rin po sa aming estado ng buhay ay hindi na rin po binalak ng mga magulang namin na pag-aralin pa kami sa kolehiyo. Hindi daw po talaga nila kakayanin at inaasahan na kami na magtrabaho pagkatapos naming makatapos sa high school. Ngunit labag na labag po ang bagay na yon sa loob ko, Papa Dudut. Alam ko po kasi sa sarili ko na kaya kong magtagumpay at umangat sa kalagayan namin. Hindi po ako honor student pero mataas po ang mga grado ko at masasabi kong matalino rin naman ako kahit na papaano. Kaya't nasasayangan ako kung matapos kong magsikap sa pag-aaral ay mababaliwala na lang pala ang lahat ng yon. Dahil magtatrabaho din ako bilang katiwala, trabahador o magsasaka. Nakadalasang kinakauwian ng mga tagalugar namin na high school o elementary lang ang natapos.
Gusto ko pong magtrabaho sa isang aircon na opisina. Hindi napapawisan, hindi naiinitan. At kung sa Maynila yon o sa ibang bansa ay mas maganda. Kahit na hindi po ako suportado ng mga magulang ko sa pangarap ko ay sinuwerte naman po ako at nakakuha ako ng girlfriend na kapareho ko ring may ambisyon sa buhay. Si Rose. Kaklase ko po siya sa high school, maganda, matalino rin at malakas ang loob. At tulad ko ay mahirap lang din po si Rose. Anak siya ng isang katulong at ang tatay niya naman ay trabahador sa isang rice mill. Nakahanap po ako ng kakampi at kasangga sa buhay kay Rose. Kaya naman mas naging malakas ang loob ko na sumugal sa Maynila sapagkat kasama ko siya. Nay, Tay, pwede ko po ba kayong makausap? Tungkol saan? Tay, magpapamaynila po kami ni Rose. Nako, eto na naman tayo. Teng, pwede ba bukas na lang? At pagod na pagod pa nga kami ng nanay mo galing sa trabaho. Kailan po ba kayo hindi napagod? Ano? Ang sabi ko po, kailan ba kayo hindi pagod? Tuwing kakausapin ko kayo tungkol dito, palaging yan ang sinasabi ninyo eh. Tama, dahil pagod naman na talaga kami. Walang araw na hindi kami pagod sa pagtatrabaho at pagbabanat ng buto para sa inyong magkakapatid. Kaya nga po eh. Nay, Tay, payagan nyo na ho ako magpamaynila para makatulong ako sa inyo. Para makapag-aral din ako at makakuha ng disenteng trabaho balang araw. Anong disente? Bakit itong trabaho namin? Hindi ba disente? Walang masama sa pagiging magsasaka, Teng. Ang sinasabi ko po, ayaw ko na po ng ganito tayo. Kung makapagtapos po ako ng pag-aaral at makakuha ng trabaho na may mataas na sweldo, hindi na tayo mahihirapan. Hindi na ho kayo mapapagod ni nanay sa pagsasaka. Bakit? Akala mo ba ganun lang kadali yon? Ang buhay hindi parang yang napapanood mo ng mga teleserye. Hindi lahat ng naghihirap balang araw biglang magiging donya basta magsipag lang. Hindi nangyayari yun sa totoong buhay. Hindi ko naman ho pangarap na maging sobrang yaman na eh. Yung magkaroon lang tayo ng sapat. Yung hindi araw-araw hindi tayo makadiskarte. Kasi ang pinoproblema natin kung ano yung kakainin natin sa isang linggo. Gusto ko magkaroon ng sapat na ipon. Para kung ano mang mangyari, handa tayo. Yung hindi tayo mamamatay ng dilatang mata. Ganun lang kasimple ang gusto ko, Nay. Kung magtulong-tulong tayo ng mga kapatid mo, balang araw gagaan din naman ang buhay natin eh. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga ng buhay dito. At mataas lang talaga ang ambisyon mo para sa sarili mo. Dinadahilan mo pa kami. Kung mataas man po ang ambisyon ko para sa sarili ko, ano naman po ang masama dun, Tay? Tay, matalino ako. Matataas ang mga grado ko. Ay, pambihira naman, Tay. Bakit niyo ba ako pinag-aral kung ayaw niyo rin naman pakinabangan ko? Pinag-aaral namin kayong magkakapatid dahil ayaw namin na malamangan kayo ng kapwa nyo. Yun lang. Yun lang ang dahilan. Kaya sapat na yung high school. Yung college, hindi na mahalaga yan. Gastos lang yan. Ngayon kung may sapat na tayong pera, pwede mo namang gawin yan balang araw. Kung gusto mo naman na magtrabaho sa opisina na nakaupo lang buong araw at ayaw mong mainitan, siguro na may makukuha kang trabaho dyan sa bayan. Pwede kang mag-apply na kahero muna. At tama nga ang tatay mo. Pwede ka namang magkolehiyo pag may extra ka na. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang magpa-Maynila para dyan. Alam mo, masyado ka kasi nasisilaw dyan sa mga bakasyonistang galing sa Maynila na nakikita mo sa bayan tuwing bakasyon. Hindi mo ba alam na iilang porsyento lang yan sa dami ng mga naghihirap doon? Alam ko, dahil nakapunta na ako sa Maynila. Ano na pala ako? Wala! Wala pang 1 taon bumalik na ako dito. At mabuti na nga lang may natira pa akong perang pang uwi. At nasa tamang katinuan pa ako. Kaya't nakabalik agad ako dito. Yung mga kakilala ko, naiwan na ron. Mga naging squatter na. Hindi ako ikaw, Tay. Hindi ako magiging squatter dun. At bakit? Anong klase bang buhay ang meron tayo dito?
Hindi ba't parang ganun din? Yang lupa na sinasakan ninyo, hindi rin naman sa inyo. Kakarampot pa ang bayad. Halos ganun din naman ang buhay natin ah. Kahit na mahirap tayo dito, Teng, itong bahay natin, atin. Kahit gaano pa ito kaliit, kahit siksikan pa tayo dito. Kung ano man ang mangyari, may talbos ng kamote dyan na pwedeng tabasin at kainin. May tubig na pwede salukin dyan sa bukal. Mabubuhay tayo. Sa Maynila, kung anumang kamalasan ang umabot sa'yo, wala. Pulube ang aabutin mo dahil lahat doon binibili. At hindi na ako magtataka kung balang araw, pati hangin doon, ibote na nila at ipagbili. At kaya rin nga ang gulo-gulo doon di ba? Dahil yung mga tao desperado na. Buti pa dito, mahirap pero simple at tahimik naman ang buhay natin. Ay nako, tingin ko kaya rin atat na atat siya makapag-Maynila dahil yung nobya niyan, yan din yung hilig eh. Tay, wag niyo pong idamay si Rose dito. Bakit? Totoo naman ah. Nung isang taon nakalimutan mo na yung pagpipilit mo magpa-Maynila. Pero simula nung naging nobya mo yan, nabuhayan ka na naman ng loob. At salamat nga po talaga kay Rose dahil binuhay niya ang loob ko. Dahil kayo ni nanay, pilit yung pinapatay ang mga pangarap ko. Teng! Walang magulang ang gugustuhin patayin ang pangarap ng mga anak nila. Kagaya ng wala ring magulang ang gustong makita na nagdurusa at nasasaktan ang mga anak nila. Ang ibig pong sabihin, wala kayong tiwalang magtatagumpay ako. Hindi sa ganun, Teng. Gusto ka lang naming protektahan ng tatay mo. Nay, tay, nasa tamang edad na po ako. At buo na po ang desisyon ko. Nagkaroon po kami ng mahabang pagtatalo ng mga magulang ko tungkol sa desisyon kong magpa-Maynila, Papa Dudut. Pero ang kinahantungan ay hindi pa rin sila pumayag. Napaka-impractical daw na bagay yung gusto kong gawin. Pwede naman daw akong magtrabaho lang sa malapit sa amin at mag-aral ng kolehiyo kapag nakaipon ako. Pero kung sakaling ganun nga ang gawin ko ay kailan pa mangyayari yon, Papa Dudut? Kailan pa ako makakaipon ng sapat para makapagkolehiyo? Alam kong mas mababa ang swelduhan sa probinsya katumbas ng pasweldo sa Maynila. Kaya naman kahit nalabag sa loob ng mga magulang ko at hindi nila ako pinayagan ay nag-decide pa rin ako magtanan kasama si Rose at makipagsapalaran kami sa Maynila. Dala lamang ang 7,000 at 3,000 na naipon ni Rose ay sumaba kami ng Maynila. At sa totoo lang po, ay sinuwerte kami sa unang dating namin sa Maynila, agad kaming nakakuha ng murang kwartong marerentahan para sa aming dalawa. Sa loob lamang ng isang linggo ay nakahanap agad ako ng trabaho bilang dishwasher sa isang restaurant. At si Rose naman ay nakahanap ng trabaho bilang assistant sa isang laundry shop. Kahit na may kamahalan nga talaga ang bayarin at pagkain, kahit papaano ay nakapagtatabi kami ng 1,000 kada buwan dahil na rin sa pagtitipid. Sa tansya ko ay matapos lamang siguro ng 1 o 2 taon ng pag-iipon ay maaari na kaming parehong mag-enroll sa kolehiyo at maging working student. Ang naging plano po namin ni Rose ay bago kami mag 25 years old ay makatapos na kami ng kolehiyo at makapagtrabaho na sa isang maayos na kumpanya. At makapag-OFW naman ako bago mag 30 anyos. Para kung sakali ay makasama ko pa ang mga magiging anak namin bago ako umalis ng bansa. Hindi nagtagal ay na-promote na rin po ako mula dishwasher at naging kahero na sa restaurant na pinagtatrabahuan ko nang malaman ng may-ari na mabilis po akong matuto. Naging panatag po ang buhay namin ni Rose sa loob ng 1 taon. At dahil na rin po siguro dito ay nabuntis na po si Rose. Pansamantala po kaming kinabahan dahil alam namin na makadadagdag gastos po ang pagkakaroon ng anak. Pero dahil maganda naman po ang takbo ng pinansya namin ay nilakasan lamang po namin ang aming loob. Isinugal po namin ang kalahati ng aming naipon para ipang member sa isang networking ng mga pampagandang produkto para ito na ang maging negosyo ni Rose pagkatapos niyang manganak. Ngunit sa kasamaang palad,
Ilang buwan lamang po bago makapanganak si Rose ay nilooban ng aming tinitirhan habang kami ay nagsisimba. Ay, naku, Teng! Ano nangyari dito? Rose! Ninakawan tayo, Rose! Naku naman! Yung bintana, tingnan mo, basag na basag! Mag-ingat ka ha! Baka may matapakan kang bubog! Yung mga paninda ko! Teng, wala na! Kinuha nila lahat ng mga paninda ko! Rose! Yung ipon natin! Tinangay din! Ano? Nakasalubong natin si Mang Fredo sa labas. Teka, tatawagin ko. Mang Fredo! Mang Fredo! Ano yun? Bakit? Ano nangyari? Mang Fredo! Niloban ho kami! Ha? Grabe! Sinira ang bintana! Tinangay po nila lahat! Yung paninda ni Rose, yung ipon namin! Sandali, tatawag ako ng barangay. Ano na akong gagawin namin ngayon? Kasi naman Mang Fredo Sinabihan na ho namin kayo na kailangan nang ipagawa yung rehas sa labas. Ilang beses nang may nagtangkang manloob dito. Teka nga, Teng. Sinisisi mo ba ako sa nangyari? Kahit papalagyan ko ng rehas yung bakod, gagawa ng paraan ng mga magnanakaw para makapasok ng bahay. Hindi ko kasalanan yan. Pero bahay niyo ho ito. Nagbabayad kami ng renta. Kaya sana naman yung seguridad ng mga nakatira dito, inuuna ninyo. Aba, akala nyo naman napakalaki ng ibinabayad nyo rito. Kung gusto nyo ng maayos na seguridad at walang magnanakaw, dun kayo magbahay sa mga subdivision. Doon may security guard na kayo, may CCTV pa. Doon kayo tumira, wag dito sa magulong lugar. E paano na yung mga nawala sa amin? O bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Anong gusto mong mangyari? Na ako ang magbayad nung ninakaw ng mga magnanakaw sa inyo? Ha! Hibang ka ba? Isa pa, dehado rin naman ako dito Sino ba ang magbabayad niyang pagpapagawa ng nasira na bintana? Kayo ba? Hindi ba ako rin? Para namang ipapagawa nyo rin yan. Teng, tama na. Wala na tayong magagawa. Tama! Makinig ka dyan sa asawa mo. Pupunta ako ng barangay at magdadala ako ng tanod dito nang makapag-imbestiga. Ay, dyan na kayo. Magdasal na lang tayo na mahanap nila yung gumawa nito at maibalik ang lahat ng mga ninakaw sa atin. Ay, wala na yun. Huwag ka nang umasa. Oh, baby. Tama na. Tama na, JR. Tama na, tahan ka na. Teng, bakit naman ganito? Napakamalas naman. Ninakawan pa tayo habang nagsisimba. Napakademonyo naman talaga ng may gawa nito. Tahan na. Makakabawi din tayo. Paano? Wala na akong pampuhunan. Nag-resign na ako sa trabaho. Yung ipon natin wala na rin. Back to zero tayo, Teng. Tapos may anak pa tayo. Paano na to? Saan tayo ngayon kukuha ng panggastos? May awa ang Diyos. May trabaho pa naman ako, di ba? Teng, maghahanap na lang ulit ako ng trabaho. Ano ka ba, Rose? Dumidede pa yung si JR. Pero paano? Kukulangin na tayo niyan, Teng, kung hindi ako magtatrabaho. Hahanap ako ng ibang trabaho. Yung mas mataas ang sweldo. Tapos ano? Nanakawin lang ulit sa atin? Natatakot na akong tumira dito, Teng. Huwag kang mag-alala. Hindi na tayo titira dito. Hahanap tayo ng mas maayos na lugar. Paano walang-wala na nga tayo, lilipat pa? Ang hirap nito, wala man lang tayong kamag-anak o kakilala dito na maaasahan o malalapitan. Teng, paano kung bumalik na lang kaya tayo sa Mindoro? Ano? Dahil lang dito babalik tayo? Hindi! Pansamantala lang naman, Teng At least doon, pwede ako makapagtrabaho tapos pwede ko munang iwan si JR sa mga kapatid ko habang nagtatrabaho ako. Ano ba yung sinasabi mo? Bakit ba tayo nagpunta ng Maynila kung babalik lang tayo doon? E di parang nagsayang lang tayo ng oras dito.
At saka parang pinatunayan lang natin sa mga magulang natin na tama sila at mali tayo. Natalunan tayo. Pero paano kung tama sila? Paano kung mali itong desisyon nating magpa-Maynila? Pwes mali sila. Kung ano-ano yung naiisip mo dahil emosyonal ka lang ngayon. Lakasan mo ang loob mo. Focus lang. Mapagtatagumpayan natin to. Pagsubok lang to. Kagaya ng inaasahan ay wala rin pong nangyari sa kaso ng panloloob sa tinitirhan namin. Nalubog na lamang ang kaso namin at hindi na nahuli pa ang akyat bahay. Takot man kami para sa aming kaligtasan at gustuhin man naming lumipat ng ibang bahay. Kaagad-agad ay hindi namin nagawa yon dahil sa kakapusan ng budget. Mabuti na nga lang at naawa din sa amin ang boss ko nang malaman niya ang nangyari sa amin. At binigyan kami ng 5,000 na nagamit namin upang makalipat ng tirahan sa mas tahimik na lugar. Kaya naman gano'n na lamang din ang konsensya ko nang matapos ang ilang buwan ay nagpaalam din po ako sa pinagtatrabahuhan ko na restaurant. Nang matanggap ako bilang crew sa isang fast food. Mas malaki na kasi ng konti ang renta namin sa aming nilipatan at hindi pa rin muna makapagtatrabaho si Rose habang nagpapadede pa sa aming anak. Masakit man po sa loob ko ang umalis sa aking pinagtatrabahuhan dahil napakabait po ng amo ko. Ay mas malaki naman po kasi ang sasahurin ko sa fast food kahit na kontraktual lamang ito. Inisip ko rin po kasi na siguro naman ay magiging madali lang naman na makalipat sa ibang trabaho pagkatapos ng kontrata ko dahil malaking fast food naman po yung pinagtrabahuhan ko. At balang araw ay baka ma-promote din ako at makaipon ng sapat para makapag-aral sa kolehiyo sa gabi. Pero mali po ang aking akala, Papa Dudut. Hindi po pala ganon kadali na makahanap ng trabaho pagkatapos ng kontrata. Kadalasan ay may 1 o 2 buwan akong natetenga sa kakahanap lamang sa malilipatan. At naging ganon na nga rin po ang buhay ko sa loob ng sumunod na 4 na taon. Kontraktual, palipat-lipat ng trabaho at ang sweldo naman hindi na tumataas. Lumilipas na lamang po ang mga araw at hindi ko na namamalayan. Dahil sa pamomroblema namin mag-asawa sa buwan-buwan ang bayarin at araw-araw na gastusin hanggang sa napansin ko na lamang po, Papa Dudut. 23 years old na ako at hindi ko na natupad ang plano kong makapagtapos ng kolehiyo pagdating ko ng ika-25 years old. Si Rose naman po ay bumalik sa pagtatrabaho nang magli5 taon na ang aming anak na si JR. Mabuti na lang po at nakasundo at nakagaanan na rin namin ng loob ang aming kapitbahay kaya't naiiwanan na po namin ang bata para mabantayan ito habang kami ay nagtatrabaho. Nag-iiwan na lamang po kami ng kaunting bayad sa kanila para hindi naman masyadong nakakahiya. Nakakuha po ng trabaho si Rose bilang isang waitress sa isang maliit na videoke bar. At nang pareho na po ulit kaming nakakapagtrabaho ay medyo gumaan-gaan na po ulit ang aming mga gastusin. Ang susunod naman po naming pinaghandaan ay ang pag-aaral ni JR sa elementary. Kahit na sa puntong yon, ay nakakaramdam naman po ako ng pagka-depress dahil naurong na po ang deadline ko sa aking sarili para makapag-aral sa kolehiyo. At makapagtrabaho sa isang malaking kumpanya ay nilabanan ko na lamang po alang-alang sa aming anak. At kagaya na nga po ng nabanggit ko ay hindi rin nakatulong na puros contractual na lamang ang napapasukan kong trabaho. Gayon pa man ay pasalamat na rin po ako na kahit papaano ay umayos ang buhay namin at nakapagsimula na ulit na makapag-ipon at makapagplano para sa aming kinabukasan. Pero nang magdadalawang taon na po si Rose sa pagtatrabaho sa videoke bar, ay may isa na naman pong pagsubok na dumating. Kahit po kasi nanay na ay maganda pa rin talaga ang asawa kong si Rose. At nang nagtrabaho siya sa videoke bar ay kadalasan siyang nagugustuhan
ng mga katrabaho niyang lalaki. At kung minsan pa nga ay pati ang mga customers. At isang araw ay lumampas na po sa pagkakabighani lang kay Rose ang isa sa mga customer doon at pinagtangkaan ang asawa ko. Sir, eto na po yung isang bucket at yung sisig. Sir, mag-extend pa po ba kayo? Sige Rose, mag-extend pa ako ng 2 oras. Magsasara na po kasi kami. 1 oras na lang po pwede. Ganun ba? Oh, hindi ko umorder ng para sa'yo? Di ba sabi ko kumuha ka rin ng sa'yo? Sige lang po, busog pa po ako eh. Opo, kukunin ko na po itong mga bote at mga pinagkainan ninyo. Maya na. Hayaan mo na muna yung mga bote dyan. Sige po. May inaasahan pa po ba kayong darating? Wala na nga eh. Ako na lang lahat iinom nito. Pero okay lang. Birthday ko naman. Ganun po ba? Happy birthday po, sir. Sana huling birthday ko na to. Ho? Bakit naman po ganun, sir? Ano pa bang aasahan ko? Iniwan na ako ng asawa ko. Galit sa akin ng mga anak ko. Yung mga kaibigan kong kasama ko dito kanina, andyan lang naman ang mga yan dahil sa pera ko. Sir, kung ano man po ang pinagdadaanan ninyo, huwag kayong mawalan ng loob. Habang buhay pa tayo, meron pa tayong pag-asa. Ang lungkot-lungkot ko, Rose. Sir, sigurado ako kung malungkot kayo ngayon, lilipas din naman yan. Ang buhay naman po ganun talaga. Minsan masaya, minsan malungkot. Kung malungkot kayo, sigurado ang kasunod naman yan, masaya na. Rose, may gagawin ka pa ba? Opo. Hindi pa po kasi tapos ang trabaho ko. Marami pa bang customer? Sa katunayan nga po, kayo na lang po ang natira ngayon, sir. Weekday din po kasi eh. Baka naman, pwede mo na ako masamahan dito kahit sandali lang. Naku, sir, baka po mapagalitan ako. Huwag ka mag-alala. Regular naman akong customer dito eh. Maiintindihan naman siguro ng manager mo. Sir, kasi… Sige na, please. Wala lang ako makausap. Kahit 30 minutos lang. O kahit na 15 minutes lang. Pagbigyan mo na ako. Birthday ko naman eh. Sige po. Sige, saluhan mo na muna ako dito please. Oh, mag-beer ka muna. Naku, hindi po ako umiinom eh. Sige na, kahit hindi mo naman ubusin. Sobrang dami nito. Sige na. Sige po. Alam mo, mabuti na lang talaga at nandyan ka. May makausapan lang ako. Ikaw ang highlight ng birthday ko. Happy birthday po ulit, sir. Cheers! Kayo ng asawa mo, kamusta naman kayo? Okay naman po. Kahit na mahirap po ang buhay, kinakaya naman po. Ganun ba? Kung may problema kayo sa pera, huwag kang mag-alangan na humingi ng tulong sa akin ha. Magkaibigan na tayo. Okay po, sir. Oh, dahan-dahan lang. Ang pait po pala nito. Ito tissue. Natapunan tuloy ng beer itong t-shirt mo. Teka, punasan ko. Ako na po, sir. Ako na po. Rose, alam mo, kamukhang kamukha mo yung dati kong girlfriend. Siguro kaya magaan din ang loob ko sa'yo. Sir! Sir! Ano po yung ginagawa niyo? Sige na, isang kiss lang. Birthday ko naman eh. Para naman sumaya ang birthday ko. Sir! Sir, wag po! Sige na, ibibigay ko lahat ng gusto mo. Hindi naman to kailangan malaman ng asawa mo. Sikreto lang nating dalawa. Sir, ano ba? Tumigil na kayo! Aray! Sige! Subukan niyong lumapit! Rose, Itutusok ko talaga relax ka itong lang. basag na bote sa inyo!
Sa kabutihang palad ay nakatakas naman po si Rose sa pagtatangka ng manyakis na customer sa kanya. Ngunit nang nagsumbong po si Rose sa guard at pinuntahan ito ng customer ay tinanggi ng customer ang ginawa niyang kahalayan kay Rose. Sa katunayan ay nagulat na lamang sila ng guard nang pagbalik nila sa videoke room ay may malaking sugat na ang customer sa braso. Binaligtad po ng customer si Rose, Papa Dudut. Sinabi niya na si Rose daw ang nagpakita ng motibo at umakit sa kanya. Pero nang pinagtabuyan daw niya si Rose ay bigla na lamang daw itong nagwala, sinaktan siya at lumabas ng kwarto. Dahil walang witness, ang nangyari po ay naging salita ni Rose laban sa salita ng customer. Dahil mas madalas na nakakasama sa trabaho ay mas naniwala po ang guard kay Rose. Pero hindi po naging ganon ang reaksyon ng manager nila. Kinampihan po ng manager ang customer at sinabi na mahirap naman daw paniwalaan na sasaktan ng sarili ng customer para lamang palabasin na nagsisinungaling si Rose. Nasisante po si Rose, Papa Dudut. Ngunit ang mas malala pa dyan ay mukha talagang gustong maghiganti ng customer kay Rose. Sinampahan po niya ng kaso si Rose at bukod sa pananakit sa kanya ay bigla na rin itong idinagdag na ninakawan daw siya ni Rose ng cellphone habang pinagtatangkaan siyang akitin ng asawa ko. Pero habang nangyayari ang lahat ng ito kay Rose ay wala po akong kaalam-alam. Inilihim niya po sa akin ang lahat at napilitan na lamang siyang sabihin sa akin ang nangyari nang sampahan na po siya ng kaso ng customer. Han, pakiabot nga sa akin yung headphones ko. Huy, Han, Ha? yung headphones ka ako, paabot. Eto. May problema ka ba? Wala. Nahihirapan lang kasi ako na makahanap ng trabaho eh. Huwag kang mag-alala. Ilang araw pa lang naman ang lumilipas eh. Makakahanap ka rin yan. Huwag kang mag-alala. Pag may bagay na tinatanggal sa'yo, may papalit dyan ng Diyos na mas maganda. Huwag ka nang mag-isip dyan. Ipasa Diyos na lang natin. Oh, naku. Halika nga dito. Yakapin kita. Tana. Teng, hindi ako nasisante dahil nagbawas ng tao sa video, okay? Ha? Anong ibig mo sabihin? Bakit ka natanggal sa trabaho? Teng, sinisante ako. Kasi may nakabangga akong customer eh. Ano? Anong nakabangga? May nakasagutan ka? Hindi. May nagtangkang mang-rape sa akin. Ano? Paano? Saan nangyari yan? Doon sa isa sa mga kwarto doon. Yung regular customer namin, si Sir Mando. Pinastay niya kasi ako doon sa isang video okay room kasi birthday niya. Tapos nagmakaawa dahil wala man lang daw siyang makasama. Tapos doon niya ako pinagtangkaan. Ano? Nasaan yung Mando na yan? Saan niya nakatira? Ting, binaliktad niya ako eh. Kinasuhan niya ako. Hindi niya daw ako titigilan hanggat hindi ako nakukulong. Teka, bakit ikaw ang ipapakulong? Siya dapat ang mabulok sa kulungan sa ginawa niya. Pagkatapos ko kasing tumakas, sinaktan niya yung sarili niya. Hiniwa niya yung braso niya. Tapos pinalabas niya na ako yung umakit sa kanya. Tapos nung tumanggi daw siya sa akin, dun daw ako nagwala at hiniwa ko daw yung braso niya. Pinagbintangan pa niya ako na ninakaw ko yung cellphone niya. Tapos siya yung pinaniwalaan ng manager namin. Tapos ngayon ipapapulis niya raw ako. Di sige, di magkita tayo sa korte. Ikaw ang nasa tama. Pabayaan mo magkaroon ng investigasyon. Teng, wala naman tayo pera para sa abogado eh. Yung matandang yun, sobrang yaman nun. Kaya-kaya magbayad nun ng ilang abogado. Kaya-kaya niya ako ipakulong, Teng. Ayoko makulong. Teng, tumakas na lang tayo. Umalis na lang tayo dito. Ano? Di mas lalo ka nagmukhang guilty niyan. Yung pagtakas
malakas lang ang paraan, Teng! Hindi ako titigilan ng taong yon hanggat hindi niya ako na ipapakulong! Eh bakit ba kasi ganun na lang ang galit sa'yo nung tao na yun? Siguro pinaasa mo, no? Ano ka ba? Nakakadiri ka! Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Tapos sinugatan pa niya ang sarili niya para maidiin ka? Bakit umabot sa ganun? Eh talagang may saltik nga yung matandang yun eh! Eh alam mo naman palang may saltik yun eh. Bakit sumama-sama ka pa dun sa kwarto na kayo lang dalawa? Hindi ko alam! Naawa lang ako sa kanya! Na-corner niya ako! Naisip ko, wala namang mali siya yun eh! Hindi ko talaga alam! Eh kaya yun ang napala mo! Hayop ka! Anong gusto mo palabasin ngayon, ha? Na dapat lang na nirape niya ako? Na ako pa yung may kasalanan ngayon? Grabe ka, Teng! Napakasama mo! Sorry, nabigla lang din ako. Huwag mo ako hawakan! Sorry na, hindi ko sinasadya. Silang lahat! Okay lang na pag-isipan nila ako ng ganyan eh! Pero ikaw! Asawa kita! Ikaw yung mas nakakakilala sa akin! Ikaw dapat yung kakampi ko dito eh! Pero nasasabi mo yan! Napakagago mo! Sorry. Tana, hindi ko talaga sinasadya. Mali yung nasabi ko. Naniniwala ako sa'yo. Ipit na nga ang pakiramdam ko eh! Hindi ko na alam kung saan ako pupunta! Kung ano yung gagawin ko! Wala naman akong ginagawang masama pero bakit ganito? Tana, malalampasan din natin to. Teng, ayoko makulong! Ang liit-liit pa ng anak natin! Ayoko masayang yung buhay ko sa kulungan! Hindi yan mangyayari. Hindi ko hayaan niyang mangyari. Malalampasan natin to. Mag-aabogado sana kami para sa sinampang kaso kay Rose. Pero unti-unti ko na nga pong nakita ang katotohanan. Na kahit na inosente si Rose ay mahihirapan kaming tapatan ng pera at impluensya nang nagtangka sa kanya. Kaya naman minabuti na nga lang namin na umalis ng aming tahanan at lumipat ng syudad at magtago. Nakarating po kami sa Bulacan, Papa Dudut. At tulad ng dati ay nag-back to zero na naman kami. Bagong lugar, walang kakilala, walang trabaho, paubos ang pera. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang kami ay umalis sa Mindoro, ay naisipan ko na po na paano kaya kung bumalik na nga lang kami sa probinsya. Unti-unti ko na nga pong natatanggap sa sarili ko na palayo na ng palayo ang posibilidad na makapagtrabaho ako sa isang opisina. Ang makapagsuot ng Amerikana at ang hindi mainitan. Sa puntong yon ay alam ko rin po na kakailanganin na namin ang maging low profile dahil sa kinasangkutan ni Rose. Kaya't mas lalo nang magiging limitado ang aming mga pwedeng pasukang trabaho. Pero nilabanan ko na lamang po ang pagkalungkot. At nag-focus na lang po ako sa kung paano kami makakapagsimulang muli ng mag-anak ko. Kaya't nang may nakita po akong opening para sa isang all-around na assistant sa isang flower shop, ay nag-apply na po ako kaagad. Hindi ko na po ininda na wala po sa kalahati ang sasweldohin ko doon kumpara sa huli kong trabaho. At hindi na rin po ako nagpatalo sa aking pride. Kahit pa naiisip ko na matapos ng ilang taong pagsusumikap, ay ang kinabagsakan ko rin pala ay halos walang pinagkaiba sa trabaho ng mga magulang ko. Ang humawak ng mga halaman. Pero hindi po ako nagpatalo sa depresyon. Ang mahalaga ay may pangkain kami ng pamilya ko at may pambayad ng renta. At lumipas po ang halos 3 taon na naging ganon ang buhay namin. Halos isang kahig at isang tuka. Hindi na rin po kami nakaipon at sa puntong yon ay alam kong isang sakit o aksidente o kamalasan lang ang pwedeng maganap at tiyak na sa kalsada na kami susunod na pupulutin, Papa Dudut. At sa hinagap ay hindi ko akalain na mangyayari ang mga yon.
dahil ang sumunod naman na kamalasang dumapo ay itong pandemya. Dahil sa lockdown ay napilitan po magsara ang flower shop na pinagtatrabahuhan ko. At dahil kakaunti nga lang po ang aming naipon ay tinipid na lang po namin ang aming pera para umabot ito sa isang buwan. Sa huling 2 linggo bago masaid talaga ang pera namin ay isang beses sa isang araw na lamang po kaming kumakain. Ang akala namin ay pansamantala lamang at matatapos kagad ang pandemya sa loob ng isang buwan. Ngunit alam naman nating lahat na hindi po ganon ang nangyari. Mabuti na nga lang din po at naawa din sa amin ang aking amo at inaabot-abutan kami. At hindi pa rin naman po ako tuluyang sinisante nang unti-unti nang nagbukas ang mga tindahan. Ngunit dahil gipit na rin po siguro ang mga tao at nasa quarantine pa rin ay hindi na nakarecover ang flower shop na pinagtatrabahuhan ko at tuluyan na rin nagsara. Naipon na rin po ang mga utang namin sa renta. Pinutulan ng kuryente, nangutang na po ako sa mga kakilala at kapitbahay namin upang magkaroon ng puhunan para sa mga pupwede naming ilako sa kalsada. Tulad ng face mask, face shield, candy at kung ano-ano pa. Pero dahil na rin po siguro naging maingat ang mga tao ay swerte na kung may 3 bumili sa amin sa isang araw. At dumating ang araw na tuluyan na nga po kaming pinalaya sa aming tinitirhan dahil hindi na kami nakakabayad ng renta. At naging gipit na rin ang aming landlord kaya kinailangan na niyang tumanggap ng ibang tenant na mas may kakayahang makapagbayad kesa sa amin. Kasabay po nito ay napagod na rin po sa kapapautang sa amin ang lahat ng aming mga kakilala sa lugar. Kaya't nang pinalayas na po kami sa aming nirerentang bahay ay wala na po kaming ibang naging choice kundi ang gumawa ng barong-barong sa isang bakanting lote at mabuhay bilang mga squatter. Ay! Grabe naman tong ulan na to. Mukhang may ilalakas pa yata ito ah. Narinig ko kanina dun sa karinderya. Signal number 1 lang naman daw ang tatama dito eh. Eh bakit naman ganito kalakas? Ano ba yan? Naku, unti-unti nang tumataas ang tubig. Uy, yung tolda! Natanggal! Diyos ko, basag-basa na tayo. Yung mga gamit natin tsaka yung mga paninda natin. Deng! Tulungan mo ako dito sa bubong! Iabot mo sa akin yung tali! O ito! Deng, bilisan mo! Gerald, halika dito! Dito ka! Ayan, ayos na to pansamantala. Nay! Ang lamig po! Anak, halika. Palitan mo na yung suot mo. Sandali. Hahanapan kita ng damit. Ay, ano ba naman yan? Nabasa na rin ang lahat ng mga damit ni JR. Teka, itong isang t-shirt ko dito. May isa pang medyo tuyo. Ito na muna isuot mo, anak. Wala na rin akong pampalit ng damit. Bayaan mo na. Isang gabi lang naman siguro tong bagyong to. Naku. Ting! Ting, yung mga paninda natin nabasa na rin. Ha? Tingnan ko nga. Ito, yung mga kahon ng face shield. Natuluan ng tubig galing sa bubong. Tsaka itong mga face mask, basa na rin. Itong mga yosi. Itong mga candy. Ano ba naman yan? Patuyuin na lang natin yan mga yan bukas. Mabebenta pa naman siguro yan. Ding! Paano pa natin maibebenta ang mga ito? Eh kahit patuyuin natin to, mag-iiba na yung hulman ng mga kahon. Tapos yung mga face mask na yan, kukupas na. Hindi na mabibili ang mga yan. Lalo pa ngayon na, ang iingat at ang aarte ng mga customer dahil sa virus na yan. Gawa na lang natin ang paraan. Paano natin magagawa ng paraan yan? Wala nating. Yan na nga lang ang meron tayo eh. Ano ba naman yan? Wala na tayong kabuhayan. Eh anong gusto mo? Umiyak na lang tayo.
Walang magagawa yung pag-iyak. Kahit umiyak ka pa dyan, hindi matutuyo yung mga yan. Teng, ayoko mamatay tayo ng ganito. Ayoko mamatay ng dilat ang mata sa gutom at kaawa-awa. Teng, ayoko mamatay. Tumahimik ka na, tinatakot mo yung bata. Nay! Tay! Huwag na po kayo mag-away. Pasensya na. Gusto ko lang pala kasi ng loob ninyo. Isang gabi lang to. Bukas magiging maayos na ulit ang lahat. Teng, kung umuwi na lang kaya tayo sa Mindoro. Paano tayo uuwi dun? Pagkain nga lang, wala na tayo. Pamasahe pa kaya? Kung dumulog tayo sa TV, humingi tayo ng tulong sa iba, mamalimos tayo. Basta makalis lang tayo dito tsaka makauwi na doon. Kahit na makalikom tayo ng pera, sarado mga border. Hindi tayo makakaalis dito. Diyos ko naman, ano ba naman itong inabot namin? Isa pa, lampas ng 1 dekada tayong hindi kumukontak sa mga kamag-anak natin doon. Na hindi nga natin alam kung andun pa sila o kung ano nang nangyari sa kanila. Sigurado kung naroon pa sila at naghihintay sila sa atin. Tatanggapin pa rin nila tayo, Teng. Doon, may mga kamag-anak tayo. May mga kaibigan tayong pwedeng malapitan. Hindi katulad dito, mag-isa lang tayo. Hindi na rin natin alam kung ano nang itsura ng lugar natin. O kung nandun pa ba yung mga kaibigan at mga kakilala natin. O kung maalala pa nila tayo. Ang mahalaga, makaalis tayo dito sa Maynila at makabalik na tayo doon. Ayoko na dito, Teng. Ayoko na ng ganitong buhay. Wala tayong napala sa pagpunta natin dito sa Maynila, kundi paghihirap at kamalasan. Pakiramdam ko po noon ng mga panahong yon ay tila na-trap na kami sa sitwasyon, Papa Dudut. Gusto nang bumalik ng Mindoro ni Rose at kahit na ako rin po ay handa nang lunukin ng pride ko na bumalik sa aming lugar kahit na uuwi ako doon nang walang napala at narating na ako'y nagpamaynila. Pero kahit gustuhin man namin na bumalik na lamang ay wala na rin kaming pamasahe pabalik. Bukod pa sa sarado ang mga border dahil sa pandemya. Dahil nabasa at nasira na rin po ang aming mga paninda dahil sa bagyo ay hindi na rin po namin naibenta at napakinabangan ang mga yon. Wala na rin po kaming budget para mamuhunan muli para bumili ng mga panibagong paninda. Kaya't nauwi na lamang po kami sa pangangalkal na mga plastik para may maipambili ng pagkain. Dahil wala na rin po kaming tubig ay nakikiusap na lamang po kami sa mga kalapit bahay at kung minsan ay sa gas station para makapag-igib ng tubig. Sobrang hirap po ng buhay namin. Lalo na't may virus na kumakalat. Iniisip na nga po namin kung saan kami kukuha ng pagkain at tubig. Pati sabon ay kailangan pa naming budgetan. Pero siguro may awa pa rin ng Diyos sa amin. Kaya kahit nahirap po kami sa tubig at hygiene ay wala naman po sa amin ang tinamaan ng COVID-19. Dahil kung sakaling mangyari po yun ay sigurado po ako. Mamamatay na lamang kami mag-anak sa kalsada at itatambak at susunugin na lamang sa kung saang punerarya. Ayun! May basurahan! Ay! Ano ba yan? Wala man lang mapakinabangan. Okay na rin ang mga to. Sino kaya yung buwisit na nakauna sa atin dun sa plaza? Wala tuloy tayong nakuha dun kanina. Tingin ko bago na naman yung nangalakal doon. Dumadami nang nakakalaban natin dito eh. Bukas subukan natin dun sa kabilang barangay. Naku, baka may mang-away na naman sa atin. Hindi natin teritoryo yun, Teng. Nay, tingnan niyo po itong supot oh. Kalahati pa tong manok. Iuwi natin. Ano ba yan? Ano ba yan ang baho? Ang sama ng amoy. Itapon mo na yan, JR.
Doon na lang tayo kukuha ng pagpag sa may mga karinderya. Kasi sigurado tayo na medyo maayos-ayos pa yung mga yun. Yung mga dito sa kalsada kasi, hindi natin alam kung gano'n nakatagal ang mga yan dyan. Tara, umalis na tayo. Wala na dito. Halika na. Tay, magpahinga po muna tayo dyan sa may puno. Sobrang init na po. Ay, mabuti pa nga. Nangihina na rin ako eh. Naku, ubos na rin pala itong 1 galon ng tubig. Dumaan tayo mamaya dun sa gasolinahan para mag-igib. JR, halika na dito. Akala ko ba gusto mo magpahinga? Nay, bigay ng babae. Ha? Bakit daw? Ewan ko po. 50 pesos! Ba't ka masaya? Ha? Masaya ka na nililimusan tayo? Nagtatrabaho tayo ng marangal. Hindi tayo mga pulubi. Teng, ano ka ba? 50 pesos din ito oh. Malaki ang may tutulong nito sa atin. Hindi tayo pulubi. Rose, nililimusan na tayo. Paano tayo umabot sa ganito? Teng naman, hindi naman limos ito eh. Tulong to. Alam naman ng ibang mga tao na marami ang naapektuhan ng matindi nitong pandemya. Kaya marami rin ang nagkukusang loob na tumulong. Rose, paano tayo umabot sa ganito? Nililimusan na tayo. Tahan na. Tumahan ka na. High school graduate tayo, Rose. Matalino tayong pareho. Masipag tayo. Wala tayong inatraso o tinapakang tao. Pero bakit ganito ang nangyari sa atin? Bakit tayo pinaparusahan ng Diyos ng ganito? Hindi ko maintindihan. Teng, lakasan mo ang loob mo. Huwag mong sisihin ang Diyos. Eh sino palang sisisihin ko? Sarili ko? Wala naman akong ginawang masama. Nangarap lang naman ako ng magandang kinabukasan para sa akin. Para sa atin. Masama ba yun? Pero yung mga umatraso sa atin, yung customer na nagtangkang mang-rape sa'yo, nasan sila ngayon? Sigurado ako, may bahay sila ngayon. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw o higit pa. Bakit silang mga masasama ang ugali? Maayos ang kalagayan ngayon. Pero tayong walang inangad at ginawa kundi kabutihan. Tayo pang mga nagdurusa ngayon. Ting, kalma na. Rose, sa nangyayari sa atin, sigurado ako na di hamak na mas mabuti ang kalagayan ni nanay at tatay at ng mga kapatid ko ngayon. Yung pangarap ko na maging mayaman ako para din makatulong sa kanila. Ang nangyari, naging mas mahirap pa ako ngayon kina nanay at tatay. Malalampasan natin ito, Teng. Basta kumapit ka lang. Ang tanda na natin, Rose. Ni isa, walang natupad sa mga plano at pangarap natin. Wala tayong napala sa buhay. Sana hindi na lang pala tayo umalis ng Mindoro. Sana hindi na lang ako nangarap. Sa totoo lang po, Papa Dudut, ay hindi ko na-realize kung gaano nakabagsak ang buhay namin. Hanggang noong sandali na nilimusan na nga po kami ng isang dumaang babae. Kahit na hindi naman po kami nanlilimos. Doon ko po na-realize kung gaano na lamang po siguro kami kaawa-awa sa paningin ng ibang tao. Masasabi kong doon na po talaga tumama ang matinding depresyon sa akin at nawala na po ako ng pag-asa. Pakiramdam ko po ay bibigay na ang katinuan ko at mababaliw na ako sa puntong yon. Unti-unti na pong gumuho ng tuluyan ang aking pag-asa, kaya't hindi nagtagal ay naisip na nga rin po namin ni Rose na bukod sa pangangalakal ay manlimos na rin po kami. Wala na pong natira sa pride ko at pinanindigan ko na ang aming naging kalagayan.
At siguro dahil na rin po sa depression ay tinamad na rin po akong mangalakal at namalimos na lamang po ako sa kalsada. Wala na po akong ganang gumawa ng kahit na ano. Wala na rin po akong ganang mabuhay, para akong zombie na naglalakad-lakad na lang nang walang patutunguhan at umaasa na lamang sa tira-tirang barya at limos na mga driver at mga commuter. Lumipas po ang ilang linggo ng pamumuhay namin bilang mga pobreng pulubi at nanlilimos sa kalsada. Literal na po kaming naging isang kahig, isang tuka. Sa awa ng Diyos ay hindi naman bumababa ang nakukuha naming limos sa 30 pesos sa isang araw. Sapat na para makakain kami ng kahit na isang beses man lang sa isang araw. Hanggang sa inabot na nga po kami ng Disyembre sa ganong estado. Dahil magpapasko ay nanumbalik na naman po ang pagiging bitter ko sa buhay, Papa Dudut. Hindi po ako makapaniwala na noong nakaraang Pasko lamang ay may bahay pa kaming pamilya at nakapag Noche Buena pa kami kahit papaano. Pero matapos lamang ng isang taon ay nawala ang lahat ng yon sa amin. Kay bilis po ng mga pangyayari. Sa tuwing nakakarinig din po ako ng pamaskong kanta at mga masasayang tao sa kalsada, ay hindi ko rin mapigilang mainis. Lalo na sa mga taong nag-grocery para sa paghahanda sa Pasko. Pero kapag hinihingan ko ng kaunting tulong ay magdedire-diretso na lamang at hindi man lang ako tingnan. Ngunit ang talagang nakagalit po talaga sa akin, Papa Dudut, ay noong may madaanan akong isang dambuhalang Christmas scarf ng politiko na nadaanan ko pa sa besperas ng Pasko. Bakit itong mga magnanakaw na ito ay bukod sa masasarap na nga ang buhay ay ginagalang pa ng mga tao? Hindi ba sila kinikilabutan sa tuwing babati sila sa kapwa nila ng Merry Christmas? Hindi ba sumasakit ang mga tiyan nila sa tuwing kakain sila ng masasarap sa Noche Buena para ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus? Pero galing naman ang handa sa maruming pera. Kaya't sa hindi po sinasadyang pagkakataong yon ay doon na nabuo ang pasya ko. Tama na ang pagtitiis. Tama na ang pagiging kawawa ko. Tama na ang paghihirap ng mag-ina ko. Bumalik ako sa bahay at sinabing mag-grocery lang ako. Nagsinungaling ako kay Rose at sinabi na may nagbigay sa akin ng 500. Dinala ko po ang aking backpack at tumungo sa grocery. Sa loob ng grocery ay pasimple kong pinuno ang aking backpack ng mga dilata at bigas. Pati na ang isang hamon na dibola na pang Noche Buena ng pamilya namin. Para hindi mahalata ay pumila pa ako sa kahera para magbayad ng 2 dilata. Kabadong-kabado pa ako habang nakapila, Papa Dudut, dahil first time kong ginawa yon. At siguro na nga'y napansin na rin ng kahera at ng guard. Dahil paglabas ko ay pinigilan ako ng guard at pinilit na buksan ang backpack ko. Doon na po ako tumakbo, Papa Dudut, pero nahuli ako at agad na dinala sa presinto at nakulong ako sa besperas ng Pasko. Teng! Rose, paano mo na lamang nandito ako? Bakit ka nandito? Mamaya maungkat pa yung kaso mo eh. Ano pa ba ang choice ko? Paskong Pasko hindi ka umuwi. Akala namin ni JR kung ano na nangyari sa'yo eh. Kung saan-saan grocery na ako sa atin nakarating ah. Gusto ko na nga pumunta sa mga morgue dahil akala ko kung paano ka na eh. Teng, ano ba nangyari? Rose. Ginawa mo ba talaga yon, Teng? Sabihin mo sa kanila na pakawalan ka nila dito. Alam kong hindi mo yun magagawa. Bakit ka nila pinagbibintangan? Rose, kasi… Ano? Sabihin mo sa kanila yung totoong nangyari. Rose, yun ang totoong nangyari. Ginawa ko yun. Nagtangka akong magnakaw. Ha? Teng! Pero bakit? Hindi ko alam. Gusto ko lang naman may makain tayo ng maayos ngayong Pasko. Ano bang pumasok sa isip mo? Bakit mo nagawa yun? Ipagpapalit mo yung isang kainan lang natin sa posibilidad na makulong ka? Paskong Pasko, Teng, ganito yung ginawa mo. Bakit? Bakit mo nagawa yun? Hindi ka naman ganyan eh. At sa tingin mo ba matutuwa kami ng anak mo na kakainin namin yung galing sa
subukan kong kunin. Hindi naman kalakihan yun ah. Wala pa nga 1,000 siguro yun eh. Bakit yung iba na mas malaki pa ang ninanakaw? Hindi naman sila nakakaramdam ng ganito. Bakit yung mga milyon-milyon ang ninanakaw? Hindi nakokonsensya. Yun na nga lang ang meron tayo eh. Wala man tayong pera, may konsensya pa rin tayo. Tapos pati yun, isinuko mo na rin. Oo, handa na akong isuko yun. Dahil pagod na ako maging mahirap, Rose. Ayoko na ng ganitong buhay. Pero hindi sa ganitong paraan, Teng. Tingnan mo, paano na ngayon to? Nakakulong ka. Mas lumala lang. Mas lalo lang tayong maghihirap. Ngayon, poproblemahin ko pa kung saan ako kukuha ng pampiyansa mo at sa pang-abogado mo. Pabayaan niyo na ako dito, Rose. Ano bang sinasabi mong pabayaan? Dito na lang ako. Umuwi na kayo ni JR sa Mindoro. Ano ba yung sinasabi mo, Teng? Huwag niyo na ako intindihin. Si JR na lang intindihin mo. Pabayaan niyo na ako dito. Mas mabuti pa nga siguro makulong ako. Dito makakakain ako. May matutulugan ako. Ayos na rin yun. At kami ng anak mo, paano? Ganun na lang din ba ang gagawin namin? Magnakaw na lang kami para makulong na kami para hindi na namin problemahin kung paano mabuhay, ganun ba? Handa ka magkahiwa-hiwalay tayong pamilya basta buhay tayo? Ano bang klase pag-iisip yan, Teng? Napakabaka sarili mo naman! Hindi ko na alam ang gagawin ko. Anong klaseng asawa ka? Anong klaseng tatay ka para maisip mo yan? Patawarin mo ko, Rose. Ano ba yan? Wala akong kwentang asawa sa'yo at tatay sa anak natin. Hindi ko sinasadya. Hindi ko na rin alam kung anong nangyari sa buhay natin. Bakit tayo umabot sa ganito? Bakit ako pinaparusahan ng Diyos ng ganito? Teng, parang awa mo na naman. Labanan mo yan. Labanan mo yung mga naiisip mong yan alang-alang sa amin ng anak mo. Kailangan mo makalis dito. Magsasama-sama pa tayo. Uuwi tayo sa Mindoro at magsisimula ulit. Labanan natin to, Teng. Pagsubok lang to. Hindi ko na kaya, Rose. Pakiramdam ko mababaliw na talaga ako. Umuwi na lang kayo sa Mindoro. Kalimutan niyo na ako. Hayaan niyo na ako mamatay dito. Hindi ko na kaya magpatuloy. Walang kwenta ang buhay ko. Isang malaking katatawanan ang buhay ko. Pasensya at nadamay kayo ni JR. Hindi ko sinasadya to. Hindi ko naman ginusto to eh. Teng, lalaban tayo. Makakalabas ka dito. Makakabalik tayo sa Mindoro at makakapagsimula ulit tayo bilang isang pamilya. Lumaban ka, Teng. Huwag mo kami pabayaan. Lumaban ka, parang awa mo na. Hindi namin kaya ni JR na mabuhay ng malayo sa'yo. Makakabagot pa tayo. Yun po pala ang pakiramdam na ma-depress, Papa Dudut. Sa puntong yun, noong nakakulong ako, parang nag-give up na talaga ako sa lahat. Wala na akong ganang gumawa ng kahit na ano. Handa na rin akong makulong habang buhay at handa na rin akong mamatay doon. At siguro'y tama nga si Rose na makasarili ako na hindi ko na sila naisip ng mga sandaling yon. Pero sa puntong yon, kahit na guilt ay hindi ko na nga po maramdaman. Wala na po kung kahit na anong maramdaman. Pakiramdam ko ay humiwalay na ang kaluluwa ko sa katawan ko at para na akong isang multo. Samantala kung anuman ang ikinahina ng loob ko ay siya namang pagpupursige na ginawa ni Rose. Habang nakakulong ako ay kung ano-ano po ang diskarteng sinubukan niyang gawin para makalikom ng perang pampiyansa. At umasa siya na baka sakaling patawarin ako ng may-ari at palayain na.
Pero alam ko po na mukhang wala ng pag-asa na makalaya pa ako doon. Sumuko na po ako sa pagtitiwala sa Diyos. Pero sa kabila noon, ang Diyos po pala ay hindi sumusuko sa akin, Papa Dudut. Sapagkat 2 linggo matapos akong makulong ay pinaghimalaan niya ako. Magandang hapon. Ikaw ba si Teng? Opo. Sino ho kayo? Ako si Mrs. Menes. Ako ang may-ari ng grocery. Ho? Ma'am, pasensya na po kayo sa nagawa ko. Hindi ko po sinasadya yun. Kaya kita pinuntahan dito. Gusto kong malaman kung bakit mo nagawa yon. Ho? Hindi ko na po alam kung bakit ko nagawa yun, sa totoo lang po. Gusto ko lang naman po na makakain kami ng pamilya ko ng maayos. Kahit man lang sa araw ng Pasko. Patawarin niyo po ako. Bakit? Ano bang nangyari sa inyo? Ano bang trabaho mo? Wala na po akong trabaho. Yung huli ko pong trabaho sa flower shop. Pero nalugi po dahil sa pandemya kaya nagsara. Mula po nun, nabuhay na lang po kami ng mag-ina ko sa pangangalakal at panlilimos. May anak ka? Ilang taon na? 10 years old po. O nasa na sila ngayon? Siguro po, naghahanap ng pera para sa piyansa ko. Saan ba kayo nakatira? Wala po. Paanong wala? Wala po kaming bahay. Squatter lang po kami dun sa isang bakanting lote. Unang beses mo lang bang ginawa ito? Opo. At pinagsisisihan ko na nga po. Nagsasabi ka ba ng totoo, Teng? Opo, ma'am. Ma'am, hindi ko na nga po alam kung bakit ko nagawa yun eh. Alam kong hindi naman po ako ganun eh. Hindi naman po ako batugan eh. High school graduate po ako. Kami ng asawa ko. Magaganda po ang grado ko dati. Matalino po ako. Kaya nga po kami nagpamaynila ng asawa ko eh. Para sana mapaganda ang buhay namin. Dahil magsasaka lang po mga magulang ko. Pero sunod-sunod na kamalasan po ang nangyari sa amin. Ni isa sa mga pangarap namin wala nang natupad. Tapos ngayon, nandito na ako. Ano bang pangarap mo? Makapagtapos po ng kolehiyo. Makapagtrabaho sa isang opisina. Ma-promote. Maging manager. Mabili ng lupa ang mga magulang ko na pwede nilang sakahan. Para hindi na po sila magtatrabaho para sa iba. Oy, anong plano mo pag nakalaya ka na dito? Ho? Mag-ipon po ng pamasahe para makabalik na kami ng Mindoro. Ayaw na po namin dito. Babalik na lang po kami doon. Sige, ganun na lang ang gawin natin. Ha? Ano ho? Hindi ko na itutuloy ang kaso sa iyo. At tutulungan ko kayo na makabalik sa Mindoro. Talaga po? Sa sandaling pwede nang bumiyahe, tutulungan ko kayo na makauwi na. Pero habang hindi pa, pwede ka munang sumideline dun sa grocery ko para makapag-ipon din kayo. Pwede rin muna kayong makituloy sa isang bakanteng kwarto doon hanggang hindi pa nagbubukas ang mga border. Maraming salamat po. Hindi po ako makapaniwala. Sobrang nahihiya po ako sa inyo. Huwag kang mag-alala, Teng. Ayos lang yon. Pinatatawad na kita. Kaya rin ako pumunta dito ngayon dahil gusto kitang makausap at makilala. At naniniwala ako na nagsasabi ka ng totoo at mabuti ang puso mo. Alam ko rin na marami ang desperado sa buhay ngayon dahil sa pandemya. Kaya't higit sa lahat ngayon, ay dapat na mas maging maunawain at magkaroon tayo ng pagkukusa na tumulong sa kapwa. Maraming salamat po, Mrs. Menes. Maraming salamat po.
Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin po ako sa mga nangyari sa amin noon, Papa Dudut. Ngayong nagbabalik tanaw ako sa mga nangyari ay hindi ko maiwasang maisip na parang nakausap ko pala si Jesus sa katauhan ni Mrs. Menes, lalo na't panahon pa ng Pasko na nangyari yon. Sa kabila ng ginawa ko sa kanya ay pinatawad niya ako ng taus-puso at higit pa dyan ay binigyan ng pansamantalang matitirhan at tinulungan niya po kaming makabalik ng Mindoro at makabangon ng muli. Pag-uwi din namin ay pinabaunan niya kami ng 10,000. Tulong na rin daw niya para makapagsimula kaming muli doon. Hiyang-hiya po ko sa kanya at grabe ang pagsisisi at pandiliit ko dahil sa mga nagawa ko. Pero dahil na rin po sa pangunawa at ipinakitang tiwala sa akin ni Mrs. Menes ay parang nanumbalik na rin po ang lakas ko at kumpiyansa sa aming kinabukasan. Nalaman din po namin mag-asawa na all this time po pala ay hindi naman tinuloy ng customer na nangharas sa kanya noon ng pagkaso sa kanya. Talagang tinakot lang po si Rose. At kami bilang mga pobreng wala namang alam at walang koneksyon ay ang dali namang naloko. Sobra po kaming nagalit nang nalaman namin yon. Pero dahil tapos na at wala na rin po kaming magagawa ay pinalampas na lang po namin. Ang mahalaga ay tapos na ang bahaging yon sa aming buhay at nakatakas na rin po kami sa impyernong kinahinatnan namin sa Maynila. Ngunit doon ko po na-realize na hindi naman po naging ganon kasama ang lahat ng aming dinanas noong nasa Maynila pa kami. Bukod kay Mrs. Menes ay marami na rin po palang kaming mga nakilala at nakasalamuhang mga mabubuting tao na tumulong din sa amin ng walang hinihiling kapalit. Na hindi rin po kami mabubuhay ng ganon katagal kung walang mga nagmagandang loob sa amin noon. Siguro'y nabulag lang po talaga ako ng pagiging bitter kaya't sa tingin ko ay parang napakasama ng mundo sa akin. Sa ngayon ay masasabi ko na medyo maayos na po kami ni Rose at JR sa Mindoro. Napalago po namin kahit na papaano ang perang ibinigay sa amin ni Mrs. Menes. Nakabili kami ng mga itik at mga pananim. Tinanggap din po kami kaagad ng aking mga magulang pagbalik namin. Wala silang bahid ng pagtatampo na ipinakita, kundi pananabik lamang sa pagbabalik ng kanilang anak. Kaya sa ngayon kahit na medyo mahirap pa rin, ang buhay namin ay masasabi kong payapa at kontento ako. Hindi na kami nagugutom at magkakasama na kami. Sa darating na Pasko ay may pang Noche Buena na kami. At sa ngayon ay masasabi kong sapat na yon at wala na po akong mahihiling pang iba. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Teng. Bakit nga ba nangyayari ang mga masasamang bagay sa mga mabubuting tao? Isa yan sa mga katanungang mahirap sagutin at mahirap unawain. Ngunit siguro maaari tayong makakuha ng kaunting kasagutan sa ibinahaging kwento at mga realizations ni Teng. Si Jesus mismo ay tinanong ang kanyang ama tungkol sa bagay na yan. Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Mahirap unawain ang intensyon ng Panginoon sa buhay natin. Pero siguro ay ultimately, ang lahat naman ng tunguhin ng mga pinagdaraanan natin sa buhay ay ang subukin ang lahat ng ating mga life decisions. Kung tayo ba ay lulugar sa tama o magpapadala sa temptation ng maling gawa. At kung tayo ba ay magpapakabuti o magpapakasama. Maraming salamat Teng sa iyong pagbabahagi ng iyong mga naging karanasan sa amin. Masaya ako na okay na kayo ngayon ni Rose at ni JR sa Mindoro lalo pat pagkatapos ng lahat ng mga masasaklap na bagay na dinanas ninyo nang kayo ay sumugal sa Maynila. Naway patuloy kayong biyayaan at protektahan ng Panginoon sa lahat ng kasamaan at patuloy na gabayan kayo sa lahat ng inyong mga magiging desisyon sa buhay. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories #1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.